Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw mga lodi. Grabe news natin ngayon mga lods, matindi. Promise, kagilagilas at kahindik-hindik mga news natin ngayon mga idol, no? So bago tayo mag-start, syempre check muna natin yung chart natin bago tayo mag-news. So kanina bumagsak tayo sa XRP hanggang 2.9, no? Punta nga dito nga tayo sa kabila. Sa Bitget nga tayo. So punta tayo dito. Kanina nag 2.98 okay, kita niyo yan, no, dito sa Bitget So ngayon, sayang, hindi tayo nakaposition kasi anong oras to? Alas 5 ng madaling araw and then alas 9, wala, hanggang dito na eh. Ini-expect ko sanang bumalik dito, so hindi na, wala na, naiwan na tayo. Pero, abang pa rin tayo, mahaba pa ang oras mga lodi bago tayo matulog. So, abang pa tayo mga idol. Hintayin ko to. Kahit basta bumaba, no? Medyo hapon kasi ako magre-record ngayon, mga lods eh. No, ayan. Sayang. Sabi nila pabalik na daw eh. Paano na tayo? Pa-recover na daw, no? Yung isang bagsak na to, nan-liquidate lang yan. Ayun yung sabi mga idol, no? So, BTC natin nasa 118. No, ito. 118, pero sa Bitcoin, no, yung bagsak niya dito, inaabot pa, nilampasan pa nito nung alas 5. Ito. Pia. So, grabe. Ethereum, medyo makapit eh, no? Ethereum, medyo matibay. Hindi siya ganun kabagsak, mga idol. Sa 1 minute time frame, 4-4 lang din eh, oh. Which is mataas yung 4-4 mga idol. Kung i-zoom out mo ito na nakaraan. Dito lang yan, no? Isipin nyo, 3. Grabe, no? Bilis lang sa crypto talaga. Nakakagulat mga idol. So mag-update na tayo ngayon. Check muna natin yung crypto bubble natin. Ba't nawala yung crypto bubble ko? Check ko lang muna. Crypto bubbles. Boom! Sa day, patay tayo dyan mga idol. Lahat tayo red, no? Pero sabi nila, pa-recover na. So tingnan natin sa hours kung magkukulay green na itong mga to. Yan, medyo lumiwanag na. Pa-recover na daw eh, mga lods. So, bago tayo mag-start, alam nyo na, palike muna ng ating video syempre. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo mga idol sa ating channel. So eto na po tayo, mag-start na tayo. Eto matindi to mga lodi, kasi dito muna tayo sa trending news Trending news muna tayo bago tayo mag-crypto news. Malupit mga crypto news natin. Malupit din ang trending news natin. Ito mga idol, ang pangalan nito si Kevin Watson. A 42-year-old man was shot in the chest and killed by someone who attempted to rob him off his chain while he was live streaming on Facebook in Chicago. Tingnan niyo yung kanyang kwintas mga lodi, no? Parang dito ata naakit yung mga robber, mga lodi, no? So at dun siya, dito yan habang nagla-live siya mga idol, no? Hindi ko nalagay ng sounds. Ay, no? Yun, no? Kita niyo yan mga lods, kukunin yung chain niya dyan. Lumabas siya and then nabalita dyan mga lodi na talagang namatay po siya, no? Tinamaan siya sa dibdib. Ayan. So, grabe, no? Ganun sa kanila. So, may mga nag-comment, tinanong si Grok. Halos 1:1 pala to mga lodi. One day, kada araw may mga nare-record na homicide, robbery, dyan sa Chicago, mga lods, no? So, grabe pala dyan. Sipin nyo, mukhang big time na to si Kuya, oh. Tsaka nasa loob siya ng kotse, no? Hindi niya man lang natunugan yun, no? Sa bagay, nagla-live kasi siya sa Facebook, eh. 'Di ba? So ayan, trending na trending to ngayon mga idol. Ito nga, isipin nyo, sa bagay, ano na to eh, Raindrops Media pa to mga lodi sa dito kasi nalaman na narab siya yung sa kanyang chain eh, sa suot niya na kwintas eh. Sa iba yung mga sikat, hindi lang 45, hindi lang 0.45 views, madami. Halos mga nasa 10 million views yung itong trending ngayon na to na si Kevin, mga lodi, no? So RIP idol. So ito pa isang trending. Grabe. Ito mga lodi, so kakaiba to, mga idol. Namataan
Sa kalangitan. Namataan sa kalangitan. Si Metalman. O, ayan, si Metalman ha. Mga lodi, ayan, oo. Pag tinanong mo si Grok kasi dito, mga idol, walang nagpapatunay na legit yung video, pero wala ding nagpapatunay na peke yung video. Ayun yung parang sinasabi niya. Ito kasing nag-post na to, si Don, medyo sikat to si idol follow ko na nga to. 1.5 followers siya. Ang sinabi niya rito, bukod dito sa nakita dito mga idol, nung July 11, 2023, na 15 itong 15 years old na babae na-attack din siya ng 7 feet tall alien villagers are calling pelarakas or face peelers. Villagers state that alleged alien tried to abduct her and resulted in laceration being left on her neck. So dito may sugat siya dyan, mga idol. At ganoon din daw yung itsura yung nakita ngayon no? Parang ganyan no, Metalman, mga lods, no? Sipin nyo ganyan, may kita mo sa ulap po may nakatayo, parang meron siyang sinisipat sa kabilang ibayo, mga idol. Katakot yan, no? Baka ito na yung bumagsak sa sa buwan nung nakaraang binalita natin, bumaba na ngayon, tumambay sa ulap. Mga lods, grabe, no? Iba na yung nangyayari sa atin, parang Pilipinas lang na biglang nagkaroon ng 1 star. Dapat half a star lang Yung iba kasi 0 star Wala yun. Ibig sabihin, hindi ka half star lang. Pwede, half star. Yan Justin, locally licensed crypto exchange flooded with the 1-star review after SEC block foreign exchange. Ano kaya mararamdaman nila nito, no? Ano kaya mararamdaman nila na binigyan sila ng 1 star? Kung may choice lang na half star talaga, half star lang no? Pagkatapos nilang iban yung mga foreign exchange, lahat ng mga crypto exchange na local sa Pilipinas, binigyan ng 1-star review. Grabe talaga mga Pilipino. Sabi dito, yan ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Salute to you all. Is there a 0-star review? No, ayan, grabe. Nakatawa to mga idol, no? So parang ano kaya nasa isip ngayon nila sa ginawa nila, no? Siguro ang isip niya, yaman na kung ayaw nila sa atin, but at least walang makikinabang sa kanila. Masyadong mga sutoy, ayaw makatulong sa mga tao. No, gusto sila lang. Grabe talaga mga Pilipino, no? Iba yung no? Tigas ng apog. Tigas ng apog mo, boy. Grabe. Kasi kung alam nyo kung may magagawa lang yung mga Pinoy, kaya lang wala kami magagawa kasi kayo yung nandyan. Parang ganun yung sinasabi ng mga na-comment dito, Hindi ako, mga idol, ako love ko yung mga sek. Di ba? Binigyan sila ng 1 star. Paano yan? Naramdaman nyo na ngayon. Siyempre kung kayo matinong tao, matalino, gusto nyo talagang tumulong sa mga tao, re-reviewin nyo yun. It's either papagandahin nyo yung system nyo, or ibabalik nyo na lang yung mga foreign exchange kung hindi nyo talaga kayang pagandahin yung system nyo. Diba? Para makatulong man lang kayo sa mga Pilipinong trader, mga idol, please lang naman. Nakitaan nyo na nga na ayaw sa inyo diba? Para kang yung mayaman na tao na may crush dun sa babae, tas ayaw sa'yo, pinipilit mo. Tas yung babae, nagkikare siya rin sa mga tao sa paligid niya. So ang papahirapan mo yung mga tao sa paligid niya para mahirapan din siya. Wala siyang choice kundi mahirapan dahil ayaw niya sa'yo. Ganun. Yan. Hanip talaga no? So ayan, yamo na yan. Ito pang isa. Bitcoin daw sa Pilipinas. 96% of our audience voted in favor of a Philippine Strategic Crypto Reserve. Audience ng YGG alert mga idol Siyempre yung mga audience ng YGG, siyempre medyo may alam na sa crypto yan. So gusto nila ng crypto reserve, strategic crypto reserve sa Pilipinas.
Here are other countries with significant Bitcoin holdings. So, pag sinabi namang crypto reserve, kahit naman hindi Bitcoin, pwede namang ibang coins. 'Di ba mga idol? So, kung ako tatanungin, alam niyo na, no? Hindi ko itatanggihan. Mas magandang ang reserve natin XRP kaysa sa Bitcoin. Ayun yung sa akin ha, pwedeng kayo. Pero pag ginawa ng Pilipinas yan, goods yan. Kasi syempre, ano mo yan kumbaga, mother coin yan, Bitcoin yan, tapos nag-reserve yung Philippines. Syempre, magulat yung ibang tao. Ano yun? Ba't ganun? Ba't may ganun sa Pilipinas? Magulat yung mga Pinoy. Ano pala yung Bitcoin? So, may kaano sila ng interest, makaganto sila, mamumulat sila. So, pero sa akin, sa tingin ko, wala malabong mangyari ngayon. No? Hindi ko alam kasi busy mga politiko sa atin ngayon sa 2028 pa eh. Alam niyo yun, tayo ng kulit talaga ng mga politiko sa atin. Eh. Pag upo, siyempre nakaupo na ako. Kailangan di na ako tumayo dito. Kailangan masecure ko na agad na mananalo ko sa susunod na election. Ganun agad eh. Na mga idol, ang galing eh, no? Advance sila mag-isip. Hindi man lang nila naisipin dahilan kung ba't sila umupo. Nawawala na yung reason kung ba't ka naglilingkod sa taong bayan. Eh na nga, lingkod sa taong bayan, di ba? Kaya ka tumakbo yung mga sinasabi mo, babaguhin natin. Pag maglilingkod ako sa taong bayan, pangako. Pag ako naupo, hindi na ako tatayo. That gano'n eh. Ayan, yan na sila mga lodi. Ako sa Pilipinas, medyo wala na akong pagdating sa election eh. Mga lods eh. Wala na akong pag-asa. Bahala na lang si Lord dyan, mga lodi. No? Tapos, speaking of election, mga idol, grabe si Trump. So, tingnan nyo ito sinabi dito ni Gavin Newsom. Gavin Newsom is claiming Donald Trump will run for a third term as president in 2028. Mark my words, my word, sabi niya. Mark my word. This guy are not screwing around. I received the email, Trump 2028 hat. Grabe yun mga lodi Isipin nyo yun parang si Trump pala yung mga politiko dito. Kailangan, panalo na ako sa 2028. Although, sa akin, goods lang yun mga lods kasi hindi naman tayo sa Amerika nakatira. At pro-crypto si Trump. So, sa ginagawa ko sa buhay, okay lang sa akin na si Trump mga lods. No? Pero, malaking hakbang to sa US mga idol kasi dapat wala siyang ganun eh. Kasi sa Pilipinas mga idol, 6 years kang uupo, 'di ba? Kasi hindi ka na pwedeng tumakbo ulit bilang isang presidente. Sa US naman, pwede kang dalawang beses tumakbo kasi 4 year lang sa kanila yung term eh. 4 year tapos another 4 years kung iboboto ka ulit ng mga tao. 'Di ba? Pero kung hindi na, iba na. Pero pwede ka ulit tumakbo ng isa pang 4 years. Ganun yun eh. Parang kay Trump. Di ba siya yung naging presidente siya nung pandemic. Siya yung pandemic president eh. Tapos natalo siya ni Biden. Kasi nagkaroon daw ng propaganda. Ganyan. Tapos ngayon, bumalik ulit si Trump. So yung 4 years niya, yun yung pangalawang 4 years niya ngayon, dapat ayun na yung last niya. No, hindi na siya pwede tumakbo ng isa pang 4 years. So hindi natin alam sa pagkakaalam ko kasi ganun. So kung may mali ako, di mali tayo. I-correct nyo na lang ako dyan sa comment section. No, pero ang laking hakbang niyan mga idol. Isipin nyo, no? Talagang i-sure niya na pwede natatakbo siya sa 2028. Gravities yun mga idol. So ito si Vincent mga lodi, nag-comment lang siya tungkol dun sa hindi pagbili ng Bitcoin ng Treasury mga lodi, no? The Treasury is not going to be buying Bitcoin. Gee, who the fuck has been saying that the whole time? Since day one. Since day motherfucking one. And all these idiots out there, Grant Cardone, Michael Saylor, that other little runt, all they're doing is just pumping their motherfucking bags this whole time with a bunch of bullshit. Meanwhile, my account's suppressed. And for anybody to subscribe, guess what they gotta do? They gotta log in via the fucking website, not the app. And it only happens for my motherfucking account. And I'm busy doing fucking bullshit all fucking day to survive instead of telling the fucking truth and fighting in the motherfucking scroll. So, if you ever want a fucking test of who's telling what, there it is. There it is, and I've been saying it since day fucking one.
these motherfuckers, they don't understand the stakes. They don't understand what this thing does. Well, no one really fucking does because it's fucking Bitcoin. It's used to facilitate a lot of evil things in our world, like child sex trafficking or the paying off of these fucking politicians or whatever the fuck. And the Treasury Department fucking knows it. Budget neutral ways. Yeah, I've been saying it. They won't buy it. They will, however, confiscate it from all the fucking criminal activity. Fucking bullshit, dude. Fucking bullshit. So, ganun yun mga lods. No? Hindi sila bibili pero i-confiscate nila yung mga mahuli nilang illegal Bitcoin o ginagamit sa kasamaan tulad ng mga sinabi niya, mga lods. At lagi niyang sinasabi yun na ganun na yun na hindi bibili. So, ilang beses yun. Parang sinasabi niya lang, sabi ko sa inyo sabi ko sa inyo, hindi na bibili yan kasi nga, walang kwenta yung Bitcoin. Yung ganun-ganun siya dyan, mga idol. No? Ito pa isang alam nyo na, ito pala isa pang reason kung ba't bumagsak kaninang madaling araw, mga idol. Si Jim Cramer pala nag-post Hindi natin nakita to kanina. Sabi niya, bullish may not be stopped today. O, panis. Alam nyo naman si Jim Cramer, inverse yan Laging baliktad yung nangyayari kapag may sinasabi yan. So, pwedeng maging yung bullish, maging bearish may not be stopped today. Kaya nga sa akin dito, Crypto Bitlord, stop tweeting. Diba? Thanks for destroying a bull market. I hate you. You suck, boomer. Ayan, order canceled. Ayan. Si Jim Cramer pala may dahilan Taragis talaga si Jim Cramer. Kaya pala tignan niyo nangyari. Over 998 million in crypto position obliterated in brutal liquidation bloodbath. Grabe yung words ni Jacob King Obliterated bloodbath. Ayan. Grabe. Tapos grabe si Bitcoin. Grabe yung pagbagsak, di ba? Tapos yan na nga. So sabi dito ni Justin Bonds of Cyber Capital Claims, Solana daw mga idol, no? Solana's economic security now tops Bitcoins, second only to Ethereum among major networks. Is this another POS or POW security debate? So parang sinasabi niya, Solana is more secure than Bitcoin daw mga idol, no? So yan. So ito na kung sabi niya nga second to Ethereum. Ito naman si Ethereum may issue din. About 3.3 billion in Ethereum or 718,351 Ethereum is currently stuck in Ethereum's exit queue due to extreme network congestion. Asa na yung galing ng mga network nyo pagka ganyan? Lagi kayong broken. Parang yung Solana. Itong Solana din mga idol halos every week nabobroken. Nabobroken yung system nito Naalala niyo yung sa Melania Coins, yung pagkatapos ni Trump, 'di ba? Tapos nagkaroon ng Melania Coins, dumagsa yung trade. Sa Solana yun mga lodi. Ano nangyari? Stock up maintenance mga lodi, no? Talagang na-stuck sila, walang makapag-withdraw. Sino tinawag doon mga lodi? Sino tinawag ng developers ng Solana? Andito ba kayo nung binalita natin yun? May video pa yun. Mga lods, no? Na tinawag niya si Brad Garlinghouse mga lodi. Ganun katindi. Ngayon, na-stuck din sa Ethereum. Nako! Parang kaya alam nyo, kaya gustong-gusto ko yung mga words ng nila Brad Garlinghouse Hindi namin, lagi niya sinasabi, hindi namin inaano yung mga ibang competitors namin, sabi niya ganun. Gusto nga namin makapasok lahat Makapasok lahat, kumbaga magamit lahat. Para sa oras na yun, dun yung malalaman kung sino yung matindi talaga. Kasi mahirap yan sinasabi, magaling yung Ripple. Tapos, paano masabi, kung hindi ginamit yung Ethereum, hindi ginamit yung Solana. Kaya nga sinasabi nila David Church, ang Brad, hindi gamitin lahat. Testingin nyo para malaman nyo kung sino talaga ang number one, di ba? So, ayun yun mga lodi. Kaya nga, ang ginawa kasi yung Ripple technology pang global talaga yun mga lods
Kaya di kayo, tignan natin kung anong mangyayari dyan. Pero ako, wala akong doubt mga idol. Ilang beses ko na sinasabi sa inyo. Pagdating sa Ripple technology, iba yung ano dyan mga lods. Dahil sa sinabi ni Scott Bessent, bumagsak yun. Kaya nga, ang ano natin, di ba, bumagsak yung Bitcoin dahil sa sinabi niya na hindi bibili. Nag-tweet ulit siya, parang bumabawi siya ngayon, mga lodi, no? Pampalubag loob. Pampalubag loob ni Scott Bessent. Bitcoin has been finally forfeited to the federal government, will be the foundation of the strategic Bitcoin reserve that President Trump established in his March executive order. Ilan nga po yun, no? Ilan nga? Wala nga eh. Ang balita nga, binenta na lahat eh. Pwede naman kasi lang sabihin, yung Bitcoin namin, ayun yung magiging foundation, yung hawak namin ngayon. Ilan nga hawak nyo ngayon? Parang ganun eh, di ba? In addition, Treasury is committed to exploring budget-neutral pathways to acquire more Bitcoin to expand the reserve. So, ayun daw mga idol. And to execute on the President promise to make sure that the states of the Bitcoin superpower of the world. Ayan na nga, no? Sinabi niya yan kasi nagtampo daw kayo eh. Basahin natin yung sinabi dito ni Jacob. Scott said on CNBC earlier today that the US government would not be buying more BTC. And then he drops this tweet claiming they'll continue to explore budget-neutral ways. Ayan ha. Pakinggan natin si Jacob King. Someone in the administration or a major donor clearly whispered in his ears after that interview to soften the market blow. Ayan nga. Pampalubag loob nga to, yung tweet na to. Everyone can see through this manipulation now. The government doesn't give a damn about Bitcoin. They just want to line the pockets of insiders. No? Sa tingin niya, sino yung bumulong sa kanya? Sinong babae yun? Ako sa tingin ko, babae. Who is she? Sa tingin ko, si Senator Cynthia Lummis yung bumulong sa kanya. Uy, ba't mo naman sinabi yun? Naku, baka maano din ako. Nakaupo ako ngayon ditong senator eh. Ayusin mo naman para maisipin naman nila may ginagawa ako. Ganun yan. Mga lodi, no? So, ayan. Ito, nako. Ito mga lodi, interesting to. Kasi, Brad Garlinghouse, the CEO of Ripple, will join the White House Crypto Council as an advisor on XRP. Unang basa ko pa lang mga lodi, alam ko na fake news na to eh. Alam ko na agad fake news. Sabi ko, ganun ba? Si Grok, tinanong niya, is this true? Hindi sumasagot si Grok. Okay na sana kung sumagot si Grok ng no, it's not true eh. So sabi ko, ba't di sumasagot si Grok? So tinignan ko dito, walang sinasagot si Grok. So tinanong ko siya dito mga lodi. Ayan, sabi ko nga sa inyo, tatanungin yan eh. Is this true? Ayan na, dito natin siya tatanungin. Tayin lang natin. Wala naman kasi talagang patunay, announcement o something na totoo to, no? Ang maganda lang na sinagot sa akin dito ni Grok mga idol na hindi imposible. Parang ganun. There's a chance na pwedeng si Brad Garlinghouse. No, parang ganun yung sinabi niya dito. Hindi ko na nga pabalita itong news na to kasi alam ko fake news eh. Kaya lang, di sinagot ni Grok dito. So sabi ko, ba't kaya hindi niya sinagot? Ayan. Based on the current evidence, the claim appears untrue, which is totoo naman, or unverified as of now. As of now, it's likely speculative or misinformation, possibly driven by hype around the XRP or Garlinghouse influence. I recommended monitoring official channels with mention. Interested, I can keep... Saan na yun? May nag-iiba-iba yung sagot ni Nag-iiba-iba yung sagot ni Grok Wala na. Huwag na nga. Hayaan mo na. Pero kasi tinanong ko siya sabi ko sa kanya, totoo ba to? Tapos yung bandang uling sinabi niya, but if there's a chance na na pwedeng i-appoint siya. Parang ganun, no? Ayan. Totoo yun. Hindi ako nagsisinungaling mga idol. Parang nagsinungaling tuloy ako
official or mainstream news. Diyan nga si Yohas dyan. Wala na, itong nawala. Doon lang yun sa conclusion Yaman na. Sige na nga, hindi na nga totoo. Tangdat pala. Pagka ganun, hindi ko na dinadown Pag ginanyan ko kasi, wala mawala yun magbabago siya ulit. Sayang. Yan yun na nga mga idol, hindi na siya totoo. Pero alam ko naman hindi to totoo. Kaya lang yung point lang na sinabi ni Grok na dahil nga kay Bo Hines, hindi rin malayo na pwedeng siya yung i-appoint. Pero yaman na. Nawala na. Ito na. Ito yung pinaka last news ko ngayon. Kasi ito, interesting to. Kasi nag-post dito si Franz Steinbay, managing partner ng crypto web3 fintech TradFi. Sabi niya rito, the end of the bank-to-bank payment race, Ripple's 200 million checkmate. Ripple 200 million acquisition of the stablecoin powerhouse Rail. Nabalita natin to, 'di ba? Nang binili na ng 200 million. Ngayon, ang sumagot diyan, nag-comment is si Tom Saka. Tom Kak. Basta yan si Tom. Chief Innovation Officer at Swift. Sabi niya, another checkmate moment. 'Di ba? Sinabi niya yung tungkol sa Ripple, mga lodi, Ripple Rail. The race is nowhere near over but the track just got a little more crowded, which is good, sabi niya, while so hindi ko na nabasa, pero parang ang pinopoint dito, sinabi ng officer ng Swift na checkmate moment yung pagbili ng Ripple sa Ripple Rail, mga lodi, so grabe, antindi nyo na mga lods, so ayun yung news natin ngayon, mga lodi. Actually, hapon pa lang pero i-upload ko to siguro mga 6:00 ng hapon. Tapos, if kaya ko pa mag-update ng isa pang video mamayang gabi. Kumbaga, try ko magtatlo. Kasi bukas, mga lodi, medyo may lakad ako. Kung mangyayari, kung baka pag-decide ako, baka itong video na to, mamaya ako ng gabi i-upload. Tapos, para makapag-upload ulit ako ng isang video para bukas naman yun, mga idol. So ayun, bukas kasi may lakad tayo, mga idol, punta tayo na malayo. Hindi, joke lang. Ako lang, aalis ako ng may kukunin ako sa Ormoc. Bumumotor ako, ayan mga lodi, so kita-kits tayo bukas ng umaga siguro o mamayang gabi, I don't know. So yun lang mga update natin ngayon, mga lord. Sana enjoy nyo kahit maiksi lang yung ating news. Sana enjoy nyo yung mga balita natin, si Metalman, tas yung na Rob, tsaka to sa Pilipinas, mga lodi, 1 star. 1 star yung niya. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Diablo if you want to subscribe to me. It's a link in the description. Also, if you're rich, no, can you go back to there? If you're rich, lock in and just in. Ingat. Ayun, mga lods, so check nyo yung mga link description dyan sa baba ng video natin, mga lods. Kita-kits tayo. Love you all. Ingat.